Guni-Guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong bata pa ako, ang aming baryo ay tahimik at malayo sa kabihasnan. Napapaligiran ito ng makakapal na gubat at ang tanging liwanag sa gabi ay mula lamang sa lampara o buwan. Ngunit sa kabila ng payapang itsura nito, may kwento ang bawat sulok ng baryo. Mga kwento ng kababalaghan na nagpapakilabot sa mga residente. Isa sa mga hindi ko makakalimutan ay ang kwento tungkol sa babaeng malutang-lutang na naghahabol ng tao. Laking baryo ako at dahil sa simpleng pamumuhay doon, marami akong oras na gumala sa paligid kasama ang aking mga kaibigan. Madalas kaming maglaro sa tabing ilog o sa damuhan sa ilalim ng mga puno. Ngunit may isang lugar na hindi namin basta-basta pinupuntahan. Ang lumang bahay sa gilid ng gubat. Sabi ng matatanda, may nakatira raw doon na hindi dapat gambalain. Mag-ingat kayo mga bata. Huwag kayong lalapit doon, lalo na kapag magdidilim na, babala ni Aling Tasing. Ang matandang mahilig magkwento ng kababalaghan. May babaeng nagmumulto doon. Wala siyang paa at lumulutang lang sa ere. Kapag nakita ka niya, hahabulin ka hanggang hindi ka na makatakbo. Ang kwento ni Aling Tasing ay tila isang babala lamang para pigilan kaming gumala sa dilim. Ngunit isang gabi, napatunayan kong may katotohanan ang kanya sinasabi. Isang gabi, naimbitahan ng aming pamilya sa isang handaan sa kabilang baryo. Dahil masaya ang kainan at kwentuhan, hindi namin namalayang hating gabi na pala. Sa kalagitnaan ng pag-uwi, biglang bumuhos ang ulan. Dahil wala kaming payong, nagdesisyon kaming dumaan sa shortcut, isang makitid na daan sa likod ng lumang bahay. Habang naglalakad kami sa dilim, biglang napansin kong tumigil ang aking ama. Tila may naririnig siyang kakaiba. Tahimik lang kayo, mahina niyang sabi. Sa una, wala akong narinig, maliban sa tunog ng ulan na tumatama sa mga dahon. Ngunit maya-maya, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumaan sa aking batok. Kasabay nito ang kakaibang tunog, parang umiiyak na babae. Tuloy-tuloy lang tayo, bulong ni ama. Pero sa aking likuran, hindi ko mapigilan ang paglingon. Tuong ko siya nakita. May nakatayo sa tabi ng lumang bahay, isang babae. Mahaba ang buhok at nakaputing damit. Sa una,
Akala ko ay isa lang siyang ordinaryong tao na naabutan ng ulan. Ngunit nang tignan ko siyang mabuti, napansin kong hindi siya nakatapak sa lupa. Lumulutang siya, dahan-dahang papalapit sa amin. "Takbo!" sigaw ni Ama, sabay hatak sa akin. Tumakbo kami ng mabilis, pero habang tumatakbo kami, naririnig ko ang yabag sa likod ko. Hindi mula sa aming mga paa, kundi mula sa kanya. Ngunit kakaiba ang tunog nito. Parang hindi paa ang tumatama sa lupa, kundi hangin. Habang tumatakbo kami, napansin kong palapit siya ng palapit. Hindi ko maiwasang lingunin siya, at doon ko nakita ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malaki at pula, at ang kanyang bibig ay nakangiti ng napakalawak. Parang hindi normal ang anyo ng kanyang panga. Halos mawalan na ako ng lakas sa sobrang takot. "Ama, bilisan po natin," sigaw ko. Naramdaman kong humihina ng aking mga tuhod. Ngunit tuloy pa rin kami sa pagtakbo. Sa likod namin, naririnig ko ang malakas niyang tawa na sumasabay sa pagpatak ng ulan. Biglang napahinto si Ama sa isang malaking puno at mabilis na naghubad ng kanyang damit. Kumuha siya ng maliit na krus na nakatago sa kanyang bulsa. "Hawak ka lang sa akin, anak, magdasal ka." Habang nagdarasal kami, biglang tumigil ang tunog ng paghabol. Tahimik ang paligid, maliban sa patak ng ulan. Nang maglakas loob akong tumingin, wala na ang babae. Subalit ang malamig na hangin ay nanatili, na parang nagbabadya ng muling pagbalik. Dali-dali kaming umuwi at isinara ang bawat bintana at pinto ng bahay. Kinabukasan, ikwento ni Ama ang nangyari kay Aling Tasing. Tila hindi siya nagulat. "Sabi ko na sa inyo, huwag kayong dumaan doon. Ang babaeng iyon ay si Lucia, ang dating nakatira sa lumang bahay. Napariwara ang kanyang buhay nang iwan siya ng kanyang kasintahan. Isang gabi, natagpuan siyang patay, nakabitin sa puno malapit sa bahay nila. Simula noon, nagpapakita siya tuwing gabi upang hanapin ang lalaking nang iwan sa kanya. Ang hindi sumunod sa babala ay hinahabol niya. Parang gusto niyang isama sa kanyang kalungkutan. Mula noon, iniwasan namin ang daan malapit sa lumang bahay. Ang iba pang residente ay nagsimulang maglagay ng bawang at asin sa kanilang mga pintuan upang protektahan ang kanilang mga sarili. Ngunit kahit anong gawin namin, nanatili ang takot sa bawat isa. Tuwing gabi, lalo na kapag umuulan, palagi kong naiisip ang babaeng yun. Hanggang ngayon, tuwing maulan at madilim ang gabi, hindi ko maiwasang maalala ang kanyang mukha. Ang mga pulang mata at ang nakakatakot na ngiti.
At kahit anong pilit kong kalimutan ang gabing yun, hindi ko pa rin mapigilan ang takot na baka isang araw muli siyang magpakita. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.